My comment, always watching your vlog and update. More updates sana kahit gardening lang or daily life update. Anyway, I'm using my husband YouTube account. Thank you so much po for watching and for the support. Hi, kumusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Bibian Casey. So today ay magla-live update tayo and gardening. So itong nakikita nyo is kamuting kahoy. At napakahirap maghanap ng pananim, mabuti na lang yung isang Pilipina na abutan ako ng pananim. 2 buwan na yan pero medyo maliit pa dahil nga nagkaroon dito ng heat wave, medyo naapektuhan yung kanilang paglaki at sana makabawi ngayong medyo naulan-ulan na. Pupunta kami sa likodan with Mommy. Hi, Mommy. Say hi. I didn't comb my hair too. At dahil nga narito ang aking biyanan sa amin, isasama ko siya dito sa aking garden. At nang makita niya yung mga tinanim ko dito sa likod, mahilig din magtanim-tanim itong aking biyanan. Kaya natutuwa siya na marami akong tanim. Talagang sa umaga, lumalabas yan at tinitingnan-tingnan yung aking mga tanim, nag-aalis-alis ng mga damo, o kaya ay nagugupit pag minsan nagdidilig. As you can see, our garden has been thriving. And today, mag-harvest tayo ng sitaw, ng kamatis, and butternut squash. Dito sa part na ito, dito nakatanim ang kamatis ko and sitaw as wala akong malaking space for gardening. Wala daw bang gulay na meron tayo sa Pilipinas dito sa South Africa. Meron po pa ilan-ilan pero hindi mo kompletong makikita sa market dito. Unless pupunta ka sa Asian store, may pailan-ilan tulad ng sitaw, ampalaya, yung talong, labanos, and then kangkong. Pero sa mismong market nila, nagmasid-masid ako, ay wala akong makita. Ang mga pananim ko dito ay medyo limited pa rin lang dahil wala naman ako makuhaan pa ng ibang pananim. Meron ako dito sa part na ito na talbos ng kamote, kamatis, sitaw, at saka yung Baguio beans. Sa harapan naman ng swimming pool, meron ako doon na kamuting kahoy, kamatis, at dito sa tagliran meron akong butternut, kalamansi, tanglad, talong, at pinya. Sa likuran naman ng bahay, meron ako doong kamuting kahoy, saging, sayote, talong na galing sa Pilipinas, at mga sili. Meron na din akong malunggay pero maliit pa, sana ay makasurvive at para maitanim ko na ng maayos at makabuhay ako ng malunggay kasi gusto ko talaga ay malunggay at gusto ko siya ay sa mga sinigang at ginataan. Ang dami rin. 3 puno yan. Isa doon. Isa diyan. And meron pa dito. And kung nakikita ninyo, napakadami rin bunga. At yan din ang aming napitas ngayong umaga. Okay na rin. Ito yung butternut na tinanim ko. Pipitasin na namin kasi merong kagat ng insekto ay baka mabulok lang. So much better na lulutuin na namin. Pero medyo mura pa siya. Hindi pa siya ganun ka matured. At ang lasa ng butternut ay medyo mas matamis siya sa pangkaraniwan na kalabasa dyan sa Pilipinas. Ito ay matamis pero hindi siya maligat. Yung kalabasa natin sa Pilipinas, hindi ganun katamis pero maligat. Kaya mas masarap siya sa mga ginataan at saka yung mga ginisa. Ito naman ay ang ginagawa dito ng asawa ko. Hinahati lang yan, tinatanggal ang buto, nilalagyan ng asin, paminta, butter, at ino-oven. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon siyang tama. So dito sa part na garden na ito, dito nakatanim ang aking butternut, tanglad, kalamansi, pinya, talong, at meron din ako ditong tinanim na kangkong. Kaso lang, di ko alam kung mabubuhay ko, pero hoping na mabuhay siya. So kung nakikita nyo, tinatanggalan ng biyanan ko yung pinakang nasira dahil siguro ito gawa ng insekto. Ang tinanim ko lang dito ay isang puno ng butternut. Kung nakikita nyo yan, isang napaka gandang puno ng butternut. At meron niyang 10 bunga. Yung 2 ay naluoy. Yung naluoy yung parang hindi nabuo. And then the rest ay nabuo na siya. And this one nga ay parang kinain pa ng insekto. Ito yung the rest. O tingnan niyo, napakaganda. Napakalaki pati.
nakakatuwa nga dahil nakabuhay ako ng ganito. Usually sa Pilipinas hindi ako nagtatanim, hindi ako marunong magtanim dahil hindi rin ako nabubuhayan. Dito, ewan ko, biglang nangabuhay ang mga halaman na pinagtatanim ko. Ito naman yung mga namumulaklak na halaman dito sa aking garden. Ito ay hindi alagayin, hindi ko masyado siyang dinidiligan. Para siyang kahawig ng amarilyo natin dyan sa Pilipinas. Pero ito, maliliit lang talaga para mga bonsai. At grabe mamulaklak, napakadami. Last year natuyo siya dahil nung winter. Tapos nung mag-spring, unti-unti na siyang tumubo. At tibay niya sa init, hindi agad namamatay. Ito naman ay purple and white. Meron din yan dito sa akin pero hindi ko alam kung anong tawag. Comment nga nyo kung alam mo nyo ang tawag dyan. And mag-i-start na ako dito ng pagluluto. Ito yung pinitas namin kanina ng aking biyanan sa garden. Ngayon ay magpapakbit ako at pinapatikim ko yung mga Filipino food sa aking biyanan at aking asawa para meron silang idea kung ano yung mga food natin sa Pilipinas. So, bali wala akong ampalaya, talong, okra. Dahil wala pa mga bunga yung mga tinanim ko. At wala din naman ako makukunan agad-agad ng mga kulang na ingredients. So, ang process ay the same. Pero, ang magiging lahok lang is itong kalabasa at sitaw. Pero yung flavor, ganun pa rin para din sa pakbit. Yung asawa ko hindi kumakain ng isda at bagoong. So, ang mangyayari, papalitan ko siya ng giniling na baka para lang makakain din ng aking biyanan at yung asawa at matikman nila yung pinakbit natin. Although medyo maiiba, pero yung proseso at yung ideya at yung lasas of course, kasi gagamitin ko pa rin namang condiments ay yung mga ginagamit natin pagpapakbit para lang matikman nila kung ano yung pinakbit sa Pilipinas. Tulad nga doon sa sinabi ko sa isang vlog ko, na talagang kailangan natin maging creative at mag-substitute ng mga ingredients para lang tayo makaluto ng Filipino food. Kaya kailangan talaga ng creativity and substitution sa pagluluto ng Filipino food, especially kapag wala tayo yung mga ingredients na kailangan natin. Kahit pumunta ako sa Asian store ngayon, hindi ako sigurado kung available yung ingredients na kailangan ko kasi minsan meron silang ampalaya, minsan wala, minsan merong talong, minsan wala, merong labanos, minsan wala. So talaga, ang kailangan natin ay creativity at substitution para lang talaga kahit papaano makapagluto ng Filipino food at mabawasan yung pakiramdam na homesick. Pagkain ang gamot sa pagiging homesick. I promise you, pagka talagang homesick na, pagka andyan ang pagkain Filipino food, kahit papaano naiibasan yung pagkamis sa Pilipinas. Kaya ito rin yung naging dahilan kaya nag-garden ako. Kasi anytime na gusto kong magluto, may mapipitas ako at may makukuha ako. Kasi nga, hindi guaranteed yung nasa Asian store. Kasi nga, pag minsan wala sila, no mga gulay na kailangan. At butternut o yung kalabasa. At yun ang gagawin kong pakbit. Ipapatikim ko sa biyanan ko ang pakbit natin. Pero dahil wala akong isda, ay karning beef ang aking ilalagay, yung giniling, dahil yung asawa ko gusto kasi niya ay lagi may karne. So instead na isda ay inang ilalagay. Yung inani ko na kamatis sa garden, kaso inilagay ko siya sa freezer dahil na hindi ko na lahat kayang ubusin. So ipinireserve ko siya. So ngayon gagamitin ko na. Medyo yan, lambot. It's okay. Kasi lalagay ko na yung beef. Lagyan natin yung asin. Himalayang salt ito. Kaya malalaki ang buo nito. And take. So ito na yung ating ilalagay ng gulay na galing sa garden. Diba? Meron na tayo. I'm so grateful for all of the support from you guys, and I'm so excited as well to keep sharing more about my life here in South Africa, my gardening and my cooking, and as well travels. Thank you for joining me today. Don't forget to like, comment, and subscribe for more updates on my gardening,
cooking, travel, and life here in South Africa as Filipina. God bless. See you next time. Bye!